We thank you, Father, for this day, Lord, and I pray that your wisdom, Lord, your knowledge, Lord, be upon each and every one of us as we listen to you, Lord. Make us attentive. Make us faithful, Lord, to obey your will, Lord, in the name of Jesus Christ. Salamat po na marami. Pinagkakatiwala po namin ang daily devotion na ito na magdala ito ng comfort, ng inspiration, Lord, ng encouragement sa bawat makikinig upang kami magpatuloy na maging tapat sa pananalig at sa pagpapasakop sa iyong kalooban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, Lord, as we continue na pag-usapan ang tinatawag nating justification by faith, no? Kaya ngay sabi kahapon ni Paul sa sarili nating salita, no? Hindi ba kayo nag-iisip, no? So, may isip naman kayo pero hindi nyo ginagamit. No, meron kayong pangunawa pero hindi nyo kinikilala. Sapagkat nalungkot si Pablo ng kanyang pagbalik sa Galatia ay may mga bagay na naituro sa kanila ng taliwas sa pananalig. Na para sa kanila kinakailangan tuliin muna ang lahat, ang mga mananampalataya upang makaranas ng kaligtasan. So mga kapatid, let's continue to discuss this. Hallelujah. Praise God for this wonderful day. At tunay nga mga kapatid, huwag niyo kakalimutan na tayo ay napawalang sala sa pamagitan ng pananalig. Hindi sa pamagitan ng mga gawa. Huwag niyong maliitin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Huwag niyong kalilimutan ang sakripisyo ng Panginoon na tunay nga ginawa niya hindi para sa kanya sarili, kundi para sa kaligtasan at ikatutubos ng bawat nananalig sa kanya. Sa oras ito, pag-usapan natin yung tinatawag nating scriptural argument, no? So, babalik tayo sa simula, babalik tayo sa panahon ni Abraham. Hallelujah. Sabi nga, paano ba napawalang sala si Abraham? Ito ba ay sa pamagitan ng mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan? So tingnan natin, no, based on the scripture, makikita natin sino si Abraham at kung ano ang kinalaman niya patungkol sa tinatawag nating justification by faith. Hallelujah. Simulan natin sa talatang 6 ng kabanatang 3. Tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya't siya'y ibinilang na matuwid. So, napakaliwanag nito. Siya ay nanalig sa Panginoon, kaya't siya'y binilang na matuwid. So, hallelujah. Sabi nga ng verse 7, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Okay? So, sana maintindihan natin that Abraham is the father of faith. Sa pamamagitan ni Abraham, nagsimula yung pananalig sa Diyos. No? Nang siya'y tinawag ng Panginoon at nang siya'y tumugon sa panawagang ito. Ibig sabihin, tinawag siya ng Panginoon at siya'y nagpasakop, sumunod sa kalooban ng ating Diyos. No? At dahil doon, siya ay napawalang sala o siya'y itinuturing na matuwid. Hallelujah. Verse 8, hindi pa may pinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya at ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. So, dahil kay Abraham ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa, kasama na dito ang mga hentil. So, doon pa lamang ay pinangako na ng Diyos na ang kaligtasan na hindi lamang sa mga Hudyo, kundi kasama na ang lahat ng bansa o lahat
ng bayan ng mga hentil. So, ang sabi dito, pagpapalain sila dahil kay Abraham sa pananalig ni Abraham. Hallelujah. Ang sabi dito sa verse 9, nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. So dito, alam natin na ang kautusan ay wala pa sa panahon ni Abraham. Alam natin, nagsimula yung kautusan sa panahon ni Moses, no? Sa panahon ng kanilang pagkaalipin doon sa Ehipto. So, wala pa nung panahon ni Abraham yung mga kautusan. Kaya nga sabi nga, hindi pwede sabihin na siya'y napawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat hindi pa ito nag-i-exist nung panahon ni Abraham. So, praise God, hallelujah for this, na si Abraham ay napawalang sala, hindi sa mga mabubuting gawa, hindi sa mga bagay sa seremonya, sa pagbibinyag o sa pagtutuli, kundi siya ay naging matuwid sa pananalig sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya huwag niyo kakalimutan ang bagay na ito. Nakakalungkot isipin na minsan o kadalasan, kinakalimutan natin ang pinakamahalagang mensahe. Ang biyayang ito ng Panginoon, ang pagliligtas na ibinigay niya sa bawat isa at ang pananalig na magbubunga ng pagpapawalang sala sa lahat ng mga nananalig sa ating Diyos. Romans 4:16. Kaya nga ang pangako ay nababatay saan? Sa pananalig, upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, yamang siya ang Ama nating lahat. So, Father Abraham, kaya siya tinawag na Ama. Siya'y ama ng pananampalataya sapagkat sa pamagitan niya nagsimula ang pananampalataya. Hallelujah. At tunay nga sa pamagitan noon, nagkaroon tayo ng idea, ng kaalaman na ang pananalig ang dahilan kaya tayo'y napawalang sala. At hindi ito sa pagpapatuli o pagpapabinyag o anumang religious act o ceremony. No? So tandaan niyo po yan mga kapatid, hallelujah. Ikalawa, if you have faith, kung kayo'y nananalig at nananampalataya sa Diyos, then you belong to the spiritual children of Abraham. Ang ating pagiging pamilya, pagiging anak ng Diyos, ay bunga ng pananalig. No? As many as receive Him, to them He gave the power to become sons of God. Sa mga nanalig sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, sila ibinigyan ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, kaya nga, ang tunay na anak sa pananampalataya, ang tunay na pagiging anak ng pamilya ni Abraham ay hindi nakasandig sa dugo o sa pagiging anak, kaanak, na pwede na sabihin sabit, no? No. Lahat ng ito ay nakaayon sa pananalig, sa personal na pananalig ng bawat isa. Yung sabi ng Acts, nagtanong yung warden, paano po ako maliligtas? So sabi nga nila Pablo, na tunay nga kung paano maliligtas. Hindi sinabing maliligtas silang lahat sa pamagitan ng isa, kundi sila'y maliligtas dahil sa pananalig sa Diyos at pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Kaya nga, hindi lang yung warden ang nakaranas ng kalayaan, pagpapawalang sala, kundi kasama ng kanyang pamilya na kaisa niyang nakinig
at nanampalataya sa mga narinig nilang mga salita. Hallelujah! Kaya mga kapatid, ikaw ba'y kabilang sa lahi ni Abraham? Sabi nga natin, ano ba yung namana natin kay Amang Abraham? Yun yung tinatawag nating pananalig. Okay? We are the children of faith. Lagay po natin sa comment section, we are the children of faith. Tayo ang anak sa pananampalataya ni Amang Abraham. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, let's claim it. Let's claim. Sapagkat tunay nga ang pangako ay hindi para sa lahat, kundi sa mga nananalig lamang sa Diyos. Ang kanyang mga pangako ay para sa mga anak ni Abraham, hindi sa dugo, kundi sa pananalig at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. It is a great thing to know that we belong to the children of God. We are the children of faith. We belong to the children of the promise, no? Sapagkat ang ating pananampalataya ay nakaayon sa pangako ng ating Diyos. Ano ang pruweba ng ating kaligtasan? Ano ang pruweba natin na tayo'y kabilang sa mga anak ng Diyos? Katulad din na sinabi dito, ang pruweba natin ay ang ating pananalig, pananampalataya sa ating Diyos. Never forget na na-receive natin ang mga bagay na ito. Hindi natin ito binayaran. Ito'y ibinigay sa atin, hinandog sa atin ng Panginoon Kristo mula sa kanyang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo. At tinuldukan ito. Tayo'y napawalang sala, tayo ay dumaya sa kasalanan na umalipin sa sanlibutan ito dahil kay Kristo Jesus na anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa katotohanan ito. Hallelujah. Tuloy natin. Romans 4:11. Sila'y tinuli bilang tanda na pinawalang sala na siya dahil sa pananalig niya nung hindi pa siya tuli. Kaya siya'y naging ama ng lahat ng nananalig sa Diyos at sa gayon, sila'y pinawalang sala kahit hindi tuli. So alam natin na sa huling bahagi na naganap yung circumcision. So bago pa man naganap yung circumcision, sila ay tinuring ng matuwid. Si Abraham ay ipinahayag na matuwid dahil sa kanyang pananalig. Do alam natin sa pamagitan niya nagsimula yung pagtutuli, but one thing to be sure is this, hallelujah. Ngayon, kailangan pa ba na matuli ang sinuman na mananalig sa ating Panginoon? Kapatid, ang kahulugan ng pananalig ay paglaya sa mga kautusan. Hindi pinawalang bisa o hindi natin tinatalikuran ng kautusan ang mga salita ng Diyos, ang 10 utos ng Panginoon. Bagkus, kay Kristo isinakatuparan ang lahat ng isinasahad sa salita ng Diyos o kautusan. Sinunod ng Panginoon Kristo ang tamang paraan upang tayo'y matubos sa ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang sakripisyo na maging alay para sa ating mga kasalanan. Hallelujah. So, hindi niya sinuway ang kautusan, bagkus tinapos niya, kinumpleto niya ang requirements upang ang sino man nagkasala sa kautusan ay makalaya at maligtas sa pamagitan ng pananalig. Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid, hallelujah, ang pagiging matuwid ni Abraham ay bunga hindi ng mabubuting gawa, kundi sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Verse 13, pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Hallelujah.
Kapatid, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung tayo ay nasa ilalim ng kautusan, dapat lahat ng kautusan ay sundin natin ng may katapatan. Pero dahil sa ating kakayahan, walang sino mang umabot sa kalwalatian ng Diyos. So walang sino man ang walang kasalanan. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pamagitan ng pananalig sa Kanya, ang bagay na hindi magagapi ay nagapi na. At ang pagkakataon na maging malaya ay naganap na sa tulong at kapangyarihan ng pananalig sa ating Panginoong Hesu Kristo. Sabi nga ho ng James chapter 2 verse 23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Abraham is the father of faith, sapagkat siya yung unang nagpakita ng pananalig sa Diyos. And he is also known as a friend of God. Ano yung friend of God? Kinalulugdan ng Diyos. Ano yung friend of God? Wherein tinuturing tayong friend ng Panginoon kapag pinapaalam niya sa atin ang kanyang kalooban. Hallelujah. Hindi na tayo iba. Tayo ay kabilang na sa kaibigan ng ating Diyos. Hindi sa gawa, kundi sa pamagitan ng pananalig sa Diyos. I am a friend of God because of faith. Hallelujah. I-type nyo nga po sa inyong comment section, I am a friend of God. Hallelujah. So, ipinakita dito sa Genesis kung paano niya tinuring na kaibigan si Abraham. Nang sabihin niya kay Abraham ang kanyang plano, ang kanyang pagpaparusa sa Sodom at Gomorrah. Praise the Lord na tunay nga si Lot, no? Hallelujah, ay naging bunga ng intercession ni Abraham. Kung paano nag-intercede si Abraham sa Diyos na kung may matuwid ng mga tao sa Sodom at Gomorrah, ito kaya ay kanyang wawasakin pa at parurusahan. At sinabi ng Panginoon, dahil sa mga matuwid na yon, hindi niya wawasakin o gugunawin ang isang bayan. So brothers and sisters, hallelujah, this is how God saved us through faith. By the grace of God, through faith. Purihin ang Panginoon sa katotohanan ito. Ulitin ko mga kapatid. Hallelujah. Ang relasyon ng mabuting gawa, pagsunod sa kautusan sa ating pananampalataya. Hindi natin tinalikuran ang kautusan, bagkus na intindihan natin ito ayon sa ating pananampalataya. Nalaman natin ang ating kasalanan because of the law. No, ito ang nagpahayag sa atin ng ating kasalanan. Now, sa kabila na walang kakayanan ng taong lumaya, nalaman natin mga kapatid, sa pamagitan ng pananalig, na pawalang sala ang sino man sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Come on, let's type there. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang dakilang biyaya. Purihin din ang Panginoon sa pananalig na kanyang nilagay sa ating puso. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya na hindi man tayo karapat-dapat, ibinigay niya ang pinakamainam para sa kanyang mga anak na nananalig sa kanya. This is very important, brothers and sisters, because the strong foundation of our faith is built on Jesus Christ, built on faith through Jesus Christ. Hallelujah.
hindi pwedeng sabihin ng sino man kayo'y naligtas dahil sa pagpasok sa kanilang relihiyon. No church can save people. No religion can save people. Only by faith, only by grace, through faith, that we receive our salvation. Hindi sa pamagitan ng mga gawa. So as we learn about faith now, mas lalong makikita natin na ang bunga ng pananampalatayang ito ay nagbigay sa atin ng access sa ating Diyos, sa tunay na Diyos. Hallelujah. Nagbigay sa atin ng access at nagbigay sa atin, mga kapatid, ng kalayaan na makadulog sa kanyang banal na trono. Hindi mo masukat ang biyaya ng pananalig na ito. Napakalawak nito, mga kapatid. Kaya when you pray, this faith allows you to enjoy the fulfillment of God's promises. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, all promises, lahat ng pangako sa Panginoon Kristo is a yes and amen. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng pangako na nakaugnay sa Panginoon Kristo ay puro amen. So, when we know the Word of God and we believe in the words of God, in the promises of God, then expect yes in every prayer we ask. Kaya nga tandaan niyo po yun. At sabi nga natin, huwag din natin kakalimutan na ang pananampalatayang ito ay nagbubunga ng tunay na mainam na bunga ng pananalig. Sabi nga, when we receive the Lord, we also receive the fruit of the Holy Spirit. Kasama dito ang pag-ibig. Kaya nga, isa pa sa bunga ng pananalig nating ito ay ang maranasan natin ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig. This is not the love that the world gives. This love is heavenly. This love is God-given. Agape. Type nyo nga dyan sa inyong comment section. Agape. Ibig sabihin, unconditional love. So isipin nyo na sa oras ito, pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ni Lord upang maintindihan mo, maunawaan mo ang mabuting balita. So continue to live according to God's promises. Share the gospel. No? Share the gospel. Ipahayag mo, kapatid, ang mabuting balita upang maranasan din ng mga tao ang kalayaan mula sa kasalanan at maranasan din nila na maging mga anak ng ating Diyos Ama. So we are the children of the promise, we are the children of faith, at sabi nga natin, if you obey God, then you belong to the friends of God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, let's enjoy the day na wala tayong ginawa na sukat ikaliligtas ng sino man sa atin. Ang ginawa natin ay tanggapin ang katotohanan ito, mga kapatid, na ang Diyos sa pamagitan ni Kristo ang siyang umabot sa atin at wala nang iba pa na ginawa para tayo ay maligtas maliban sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah.